Hirap daw na makipag-date at pumasok sa relasyon si Daniel. Ang problema po kasi ay tutok daw siya pagdating sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Pero sa kabila ng patuloy niyang pagsuporta sa kanyang pamilya, ay may naririnig pa rin daw siyang negatibo mula sa kanila. Gustuhin man daw nitong si Daniel na bumukod na sa kanyang pamilya, hirap pa rin daw ito dahil hindi niya alam kung sino na ang susuporta sa kanyang mga mahal sa buhay kung sakali nga na magpaapekto siya doon sa mga negatibo niya rin na mga naririnig. Sa Quezon City manggagaling ang ating makakausap na si Daniel. Magandang tanghali sa iyo, Daniel. Good afternoon din po. First things first, ano ang pinoproblema mo ngayon? Yung pagbukod mo ba sa pamilya mo o yung pakikipagrelasyon? Parehas po eh. Parehas po kasing mabigat yun eh. Oo nga parehas na mabigat yun pero syempre eto na nga muna tayo. Yung bang kawalan mo ng karelasyon sa ngayon ay may kinalaman na direkta doon sa pagtutok mo sa pamilya mo? Opo, may part po kasi syempre financially kailangan din talaga yan eh. Halos wala na ako rin pang tustos sa sarili ko. Ibig sabihin ba nito, Daniel, ay hindi ka nanliligaw talaga para kasi kapag ka manliligaw ka, syempre didiskarte ka, bukod sa pera, yung oras mo rin ay mababawasan para sa pamilya mo. Opo, tama po. Ganun na rin. Mm. Tapos syempre kailangan mo rin gumastos, di ba? Nakakahiya. Kaya ikaw na mismo umiiwas by choice ang pagiging single mo o para sa kanila. Opo. Okay. Opo, Oh, opo. eto meron kang binabanggit na parang gusto mo namang bumukod ngayon doon sa pamilya na hindi mo maiwan-iwan at sinusuportahan mo. Hindi kaya tampo lang 'yan. May part po na ganun. Kasi syempre napapagod po, no? Mm. Pero yun, hindi ko rin kasi matitiis. Go ahead, Daniel. Daniel? Hello? Oo. Go ahead. Tuloy mo lang. Opo. Opo, yun. May part po na gano'n. Pero hindi mo rin kasi matitiis eh. Na Mm. bubukod ka tapos walang susuport. Ayun. Sige, doon ba sa pamilya nyo, ikaw lang yung breadwinner? Ikaw talaga ang breadwinner o ikaw yung self-proclaimed breadwinner? Baka naman ano ha, kasi baka feeling mo lang ikaw yung sumusuporta sa kanila pero in fact meron naman talaga sila mga trabaho din. Hindi kayang suportahan po nung father ko kasi syempre maliit lang yung income niya, sa barangay lang siya nagwo-work eh. Mm. Meron ka ba mga kapatid, Daniel? Mga nag-aaral pa po. Okay, so ikaw ang panganay. Pangalawa po ako, yung panganay po kasi may nagpamilya ng maga. Oh, pero sumusuporta at di naman nakakalimot sa pamilya. Hindi na po. Nung simula nung nagpamilya, hindi na rin siya nagsuporta. Okay. Si nanay, anong pinagkakakitaan naman ni nanay? Nasa bahay lang po siya. O sige. Pero wala namang may sakit sa pamilya ninyo, ha? Wala naman po. Oh, buti naman. Oo, na walang may sakit na kailangan suportahan, kaya kailangan doble kayod ka rin. Ayan, pero actually ano, Opo. Daniel, sa tingin ko meron ka naman din talagang choice. Pero itong pagbukod, yun yung hindi ko magets. Ano ba yung mga parang nagtataboy sa'yo na bumukod kung mga, alam mo na, mga negatibong mga sinasabi ang maririnig mo lang. Sa totoo lang, pwede mo namang sagutin na lang yan or pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Opo, tama naman po. Pero ayun, may part lang kasi na gusto mong bumukod kasi nakakapagod bumiyahe, pagod Mm. sa trabaho, problema. Parang Mm. pag nasa bahay kasi puro problema, ganyan. Ano ba mga problema ang inihahain sa'yo pagka umuwi ka sa bahay? More on financial lang naman, no. Mm. Okay, financial katulad ng lahat na, kuryente. Opo, yun. Tuition, bill. Oo. At lahat na nga.
kuryente, Opo. LPG, Ayun, ah, nakakapagod po kasi siyempre pagod sa pamalengke. work, 'di ba? Pagod sa work. Mm. Pero alam mo naman na it's okay to say, "Eto lang po ang kaya ko." Ay, opo. Ay, Hmm. pero hindi po kasi ako gano'n, eh. Kung ano yung kaya kong i-provide na much better, binibigay ko po. Alam mo gusto ko yung sinabi mo na alam mo yung sarili mo na, alam mo yung kaya mong ibigay. Oo. Pero Hmm, kasi kung alam mo yung kaya mong ibigay, ibig sabihin niyan you know your limits, 'di ba? Sa kung ano yung maluwag sa loob mo na maibibigay, hindi ka dapat nagkakaganyan kung mahingan ka man. opo. Medyo nasosobrahan po ako sa pagbibigay. Hindi ako nakakapagtira sa sarili ko. So ibig sabihin, hindi mo nga alam yung limitasyon mo. Opo. Oo. Dahil gusto mong sagutin lahat, magpaka-Superman. Aminin na natin 'yan, Daniel. Opo, parang gano'n. Oo, kasi gusto Opo. mo, sige na, puro problema 'yan. Gusto ko, ito na ang solusyon, ito na ang sagot. Pero ako naman yung iinit ng ulo pagkatapos. Tama? Opo, gano'n. Gano'n nga po, Ikaw tama. ikaw naman yung mai-stress. Mm. Hmm. 'Di ba? Meron bang umaaway sa'yo? Hindi, wala naman po, wala naman po. Ano lang, Ah, siguro yung sobrang pagod sa work, tapos pagka yung naiisip mo, ano yung future, ano mo, hmm. ganyan. Hindi ka Future ano? nakakapag-invest, Oh. gano'n. Oh, sige, sabihin mo kung ano 'yan. Ano rin ba yung mga plano mo para sa sarili mo? Wala, yung siyempre yung common lang naman po, yung makapag-invest, sariling buhay, pamilya, Mhm. Yun, sariling ayun buhay, po. pamilya, Mm. pakikipagrelasyon. Alam mo, sabi mo nga ano kanina, kilala mo yung sarili mo, na ibibigay mo lang yung kaya mo. Oo, ibibigay mo talaga Mm. yung kaya mo. Pero ito na, ang sasabihin ko sa'yo, Daniel, ang basa ko ha, sa nangyayari sa'yo, nape-pressure ka dahil tumatanggap ka ng responsibilidad na hindi mo kaya. Hmm? Opo. Oo. Opo, parang gano'n na nga rin po talaga. Hindi parang gano'n, gano'n talaga 'yun. Oo, gano'n na talaga Opo. 'yun. Pero Daniel, ikaw ba'y inuobliga ng mga magulang mo na magbigay sa kanila o hinihingan ka lang naman ng tulong? Ano po, siyempre namulat po ako na gusto ko ring ano, mag-provide talaga, eh. Ayun, minsan ayun nga po, nasosobrahan. Hindi Hmm, nakakapagtira sa sarili. tapos naninisi, umiinit ulo at at Oo, ganyan, at ganyan. minsan nakakapanumbat pa. Ay, hindi man dumadating sa gano'ng point, pero sinasarili na lang siguro. Nagkikimkim. Mm. 'Di ba? May sama ng loob pa rin, eh. Hindi pa rin maganda, Daniel. 'Di ba maganda yung intention Opo. mo para sa kanila, pero hindi maganda yung pakiramdam ng pagtulong at masama yun, ha? Masama Opo. yung, Tama, gano'ng tama po eksena. kayo. Kasi nga parang diyaan magiging 'yan na, sa mga susunod na panahon, pupuwede ka ng makapanumbat. 'Di ba kapagka Opo. Mm. o pupuwedeng, "Ano ba naman 'yan, nay, tay, wala na natira sa akin." Ano ba namang akala nung mga matatanda, 'di ba? Alam ba nila yung Mm. concern mo na 'yan, sabi mo nga kinikimkim ko lang, 'di ba? Wag naman sana nga abot sa Opo. gano'ng panahon, sa gano'ng pagkakataon. Kaya, alam mo Daniel ha, you know your limits lang. Sa pagpapamilya sa pagtulong sa pamilya lalo na nga at hindi ka naman pala nila talaga inoobliga. Inaasahan ang tulong na galing sa'yo pero yung inoobliga hindi naman. Okay? Hindi Opo. naman. Wag kang tumanggap ng pressure at wag kang mag-create ng problema na hindi mo naman problema in the first place. Very able pa naman pala ang tatay mo, ang nanay mo, 'di ba? It's a matter of trusting them. Nakakayanin din nilang dumiskarte ha sa ano ha sa pamilya ninyo. Okay? Hayaan mo sila. Napalaki Opo. nga kayo. Ilang kayong magkakapatid? 3 po kami.
Alam mo merong kakaiba kasing, skill ang mga magulang lalo na kapagka dumarating yung mga gipitan na mga moments ano, oo. Kaya 'wag mong, i-underestimate yung kakayanan din ng tatay mo, ng nanay mo pagdating ng mga ano 'yan, mga petsa de peligro. Biruin mo ilang taong ka na, 32 years old, tama ba Daniel? Apo, apo. Oh, may kuya ka pa. Ilang taon na yung kuya mo? Ano po, nasa 35. Oh, 35. Ibig sabihin, 35 years simula nung sila ay magkaanak, ay nairaraos nila, 'di ba? Yung mga problema na dumarating sa kanila. Ano pa naman yung problema sa ngayon, 'di ba? Pero mahalaga ang tulong mo. Pero yun nga, wag mo nga akuin lahat. Kunin mo lang yung kaya mo. O nay, ito lang ho ang kaya ko. 5,000, halimbawa ha, 5,000 po ang kailangan natin. 2,500 lang ho talaga ang kaya kong maiproduce na sana o kaya 3,000. Ayan lang po maitutulong ko sa ngayon. Ay malaking tulong yan sa mga magulang ha. Sila na didiskarte ron sa remaining na 2,000. Ha? Nagrereklamo ba sila pagka Opo. nag-aabot ka? Hindi naman po, Oh, pero yun nga eh. parang alam mo makikita mo na kulang eh. Iyon nga. O, wag kang magki-create ng of course, kung kulang talaga, ibig sabihin lang nun, naku, oo, ako nang bahala dito. Hindi naman pala nagrereklamo si nanay, si tatay. 'Di ba? Problema yan ng konti. Ayan, pero wag mo silang ano no, wag mong mamaliitin din ang kanilang kakayanan at sabi ko nga kanina, wag ka magpaka-Superman. Kung pagtalikod mo lang din ay merong ngit-ngit, merong sama ng loob. Dahil ano ba yan, binigay ko. Meron din sana akong pinag-iipunan na bagong ganito, bagong ganun eh. 'Di ba? Wag. Wag. Okay? O eto, meron lamang Opo. gustong magbigay ng payo sa'yo na si Trina Loresca mula sa Cavite. Trina, magandang tanghali sa'yo, Trina. Diyos ko, Kuya Poy. Talagang tinawagan ako, Kuya Poy. O sige, ano Ah, bang maipapayo mo si dito kay Daniel. Daniel? Oo. Alam mo, Kuya Poy, parehas kami ni Daniel way back noong buhay pa yung parents ko. Oh. Kasi talagang ganyan ako parang sa kanya. Pero ang mapapayo ko lang sa kanya, through my experience huwag mong ubusin kasi mauupos ka. Alam mo yon, mauubos din yung lakas mo. Tsaka baka kailangan mag-open ka sa kanila. Mm. Maging honest ka Kasi lang. mm, pag hindi mo kasi na-open sa kanila yung nararamdaman mo, yung kusang loob ba? Mm. Kasi ang mangyayari parang ka napipilitan din magbigay, At pangit 'di sa ba? feeling yun, Trina, di ba? Oo. Kasi pag nag-open ka sa kanila na ito lang yung kaya ko, ito lang yung kaya ko ngayon. Mm. Siguro by next month or next quarter, pag nagkaroon ako ng salary increase, magdadagdag ako. Mhm. Kasi kailangan mong balansehin lahat dahil tao ka, napapagod ka. Daniel, hindi every day, hindi throughout the years na 100% yung lakas mo. Mhm. At meron ka ring Diba? preparasyon Lagi para kang sa sarili natitira mo. para sa sarili mo. Yan. Oo. Tapos Tri- 32 ka na. Naku, dapat nagpaplano ka na. Oo. 32 ka na. Trina, maraming Diba? salamat. Oo, sa payo mong yan dito kay Daniel. Thank you, Trina. Oo. Okay. Kuya Poy, thank you. Bye-bye. Salamat din po sa inyo. Ayan, Daniel, narinig mo ba yon? May nakarelate sa'yo. Opo, opo. 'Di ba? Napagdaanan niya rin pala yung bagay na ganyan. Wag mo nga hayaan na maubos ka. Hindi kasi naman humihingi at inoobliga ka ng mga magulang. Hindi eh. 'Di ba? Ikaw ang nag-oobliga sa sarili mo. Ayusin yung mindset. Ha? Ayusin yung Opo, mindset. opo. Salamat po. Daniel, alam Opo. mo, okay. Okay talaga na meron tayong pagtanaw ng utang na loob at pag-alalay doon sa ating mga magulang at sa ating ding mga kapatid kasi may mga nakababata ka pang kapatid, 'di ba? The concern is there. 'Di ba? Pero 'wag kang magbibigay. Pangit yung nagbibigay ng masamaan loob. O para kang hinold up nun ang pakiramdam.
'Di ba? Oo. Po. Tama, tama po. Oo, pangit yung ganun. Kung magbibigay ka, dapat cheerful giver ka. 'Di ba? Yan ang mga turo sa ating mga Kristiyano eh, 'di ba? Oo, mas mahal ng Diyos yung cheerful giver. Hindi yung nagbibigay nga pero parang nagsisisi doon sa ibinigay niya. Pero gusto ko yung pagmamahal mo doon sa pamilya mo, i-fine tune mo lang kung papaano nga talaga yung tamang paraan ng pagbibigay. After all, hindi lang naman pera ang kailangan ng pamilya ninyo. 'Di ba? O nandyan din yung Opo. pakikipag-usap mo sa kanila, o baka naman gastos ka ng gastos sa kung ano, na ipapa-check up mo ba si nanay, si tatay, kung nagkakaedad na rin sila, nakakapagkwentuhan pa ba kayo na maayos, meron pa ba kayong quality time? 'Di ba? Yan ang kumustahin mo rin, Daniel. Dahil sa mga bagay na yan, doon mo rin mas malalaman kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal ng pamilya at kung ano ang kanilang kinakailangan. And I'm telling you, hindi lang yung pera na iniaabot mo ang kailangan nila. Daniel? Opo. Tama po yun. Okay. Meron ka bang gustong sabihin para sa pamilya mong minamahal? Siguro po, sasabihin ko na lang personally. Sorry? Ano? Sasabihin ko na lang po siguro sa kanila personally. Personally. Yung mga Sige. pinahin ko sa akin, opo, yan. O sige, Daniel, ha? O wag ka masyadong wag ka masyadong magpakalunod sa mga unnecessary. Daniel? Daniel? Opo po. Okay ka lang ba? Ano ba yung bumusina na yon? Hindi ba ikaw binusinahan ng truck na yon? Hindi ikaw? Break ko lang po kasi na-lunch break lang kasi ako. Opo. Okay. Yun na pala yung alarm. Okay. O sige, Daniel. Basta yun na lang ang huling paalaala ko sa iyo, ha? Huwag kang magbitbit ng mga unnecessary pressure, unnecessary problems sa buhay mo. Ayan, tumulong ka ng maluwag sa dibdib mo, lalo na sa mahal na mahal mong pamilya mo. 1 minuto bago mag-alauna at dyan na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.